BL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghihip. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan tungkulin. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-19 na araw sa buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Siyempre, headed by the author, Deputy District Director for Operations, Northern Police District, Police Colonel Benliner Capili, the Action Man. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band DWBL. 5 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Mapalad tayo, no? Nasa Northern Police District area pa rin tayo. At mamaya po, no? Chief of Police ng Navotas Police Station naman ang ating makakadaupang palad. Muli ko pong binabate at congratulations again, ano? Siyempre, napakagaling nitong official na to, no? Ang district chief ng Forensic District Unit, no? Si Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane, Best National Operations Support Unit, Eastern Forensic Unit. Si Doktora Marian Ebdane. Ilang beses natin siya nakakadaupang palad dito. Paka-workaholic po niya, no? Sabay ang trabaho ni Doktora. Court hearings and everything. Talagang congratulations sa head ng Forensic District Forensic Unit. Siyempre, kasama ang kanyang mga staff. Ayun. At yan din po ang kanilang bagong opisina, no? May bago silang opisina. Once again, congratulations kay Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane. Yung po ang award given to them during the 122nd, no?
PNP service anniversary. Ulit, syempre, we are very proud. Ang aming author, ang aming ama, ang ama ng lingkod ng bayan. Ulit po, congratulations ulit sa aming DDDO NPD for being the best senior police commissioned officer in the field of administration. Congratulations once again, sir, Police Colonel Ben Liner Capili. Siyempre, hindi natin kakalimutan ang greetings ng belated happy birthday sa mga importanteng tao na ating nakakadaupang palad at kasama. Oh, what a lovely day, 'cause it's a special day. Happy Belated happy birthday kay Police Lieutenant Colonel Connie Salas, PIO Northern Police District. you, happy birthday. Belated happy birthday sa aking panganay kay Cherry Garcia Francisco. Happy birthday. Belated happy birthday kay Dr. Dot Baltazar. At happy birthday advance naman sa aking manugang kay Jennifer Hipol Garcia. This your little day. Happy, happy. Once again, thank you very much ulit kay Ate Nel, kay Kuya Dante Hipol. Always bless you every day. And enjoy your vacation being Hipol. Happy. Okay, happy birthday ulit. Ang dami, alam mo engineer, ang daming birthday celebrant ng September, no? Siyempre, maraming salamat sa aking pilot kay Corporal Robin Barameda. At batiin na natin, baka mamaya makalimutan ko na naman, ano? Kaharap ko ngayon si Patrolman Romeo Grafil from PIO. Si Patrolman E.R. Abduhan, I heard birthday ng wife mo. Happy birthday. Kay Patrolman Glaze Esperanza, kay Patrolman Deborah Alfar. At sa office ni DDDO, NPD, siyempre kay Corporal Rolly Meriales, Section Action PNCO, Police Corporal Rolly Meriales, nadoble, Rolly. Police Staff Sergeant Asuncion, Police Staff Sergeant Fugan, Miss Melissa, ang photogenic ni Police Staff Sergeant Fugan, ano? Okay, this time, wala yata, hindi nagpaparamdam ang aking isa pang co-anchor, si Police Major Darius Agmaliw. Pero tayo po ay tatanggap ng ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. Siyempre magandang tanghali sa Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas. At sa Eastern Police District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nakakala ng partner ko, engineer, nakalimutan ko na siya. Okay, with my co-anchor, of course, the PIO, NPD, Police Lieutenant Colonel Connie Season. Belated happy birthday, ma'am. Bumati ka na. Hello, magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. At syempre, una ko pong binabate ang aming Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, ang aming pong RD and CRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Sir, ang aming pong District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas Sir, ang aming pong DDDA, Police Colonel Erisito and Miranda, at syempre po, ang aming DDDO, Police Colonel Benliner Capili, Sir, at ang aming Acting Chief Directorial Staff, Police Colonel Edelberto Pitaliano. Syempre, binabati ko rin po lahat, ang Team NPD, lalong-lalo na po ang team ko po, ang DCAD at PIO family.
at ang aming hepe, si Police Colonel Ariel Capucaw. Ganun din po, binabati ko ang aming personal or D1 family sa pangunguna ni Police Colonel Jeffrey Fernandez po. Ang DTOC family na ngayon ay duty po ako as SDO sa pangunguna ni Major Rodtuhan. At syempre, ang SCAS po ng Nabota sa pangunguna ni Police Lieutenant Espinas, yung sila po yung nag-prepare ng mga kailangan natin dito for the interview Okay. ni COP. Okay. Mamaya naman. Yan pa. Okay, this time, muli, Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane. Oo, naalala ko kasi, when she was here, kung inyo natatandaan, gaano kabilis umaksyon ng cyber, Dahil during her guesting here, nakatanggap tayo ng isang hindi magandang text message, towards the unit. And immediately, inaksyonan agad ng cyber, anti-cyber group. Natuklasan at natuntun po yung tao na nag-text, which unfortunately ay ginamit lang yung tao at natulungan pa ng office ni Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane, dahil bothered na yung tao sa ginagawa sa kanya. Kaya ingat po tayo, maaari din po palang magamit yung ating mga accounts panloloko. Good enough that we have the cybercrime group, Okay, at this time, we have 13 minutes after 12 o'clock. Atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Northern Police District. Mula po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Top 10 most wanted person ng Valenzuela City, Timbo. Ang mga operatiba ng Station Intelligence Section ng Valenzuela City Police Station ay nagsawa ng pinaigting na manhunt operation na nagresulta sa pagkaka-aresto sa akusado sa Plantation Hills Highlands, Tagaytay, Cavite. Kinilala ni Colonel Distura ang akusado na si Arvin Dumalasa, 44 na taong gulang. Pinuri naman ni Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng Northern Police District, ang pagsisikap ng Valenzuela City Police Station sa pamumuno ni Colonel Salvador Distura Jr. sa pagkaka-aresto sa top 10 most wanted person ng Valenzuela. Habang arestado ang isang lalaki sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa paglabag sa COMELEC gun ban. Ayon sa investigasyon na bago maaresto ang suspect, ang mga tauhan ng Malinta Police Substation 4 ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang hindi pa nakikilalang lalaki na may hawak na baril habang naglalakad sa kalye. Dahil dito, ang mga tauhan ng Substation 4 ay agad na responde. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 38 na revolver at 2 peraso ng bala na nakalagay sa cylinder nito. Nabigo din ang suspect na magpakita ng anumang mga dokumento. Ang naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya ay itinurn over sa tanggapan ng Station Investigation Unit para sa pagsasagawa ng investigasyon at pagsampa ng kaukulang kaso. Dumako naman tayo sa Malabon. Mahigit 180,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station. Nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkaka-aresto sa mga sospek dakong alauna ng madaling araw sa C4 Road, Barangay Tanyong, Malabon City. Kinilala ni Police Colonel Baybayan ang mga sospek na sina Ariel Santos aka Ayi, 31 taong gulang, at Jacqueline Marquez aka Xerox, 30 taong gulang. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At din po ang balita dito sa Team NPD. Kaagapay mo, Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Deborah Alfar. Happy viewing kay Ma'am Kat Kapili and then kila John. This time, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula naman po sa Bulwagang Pambalitaan ng Eastern Police District. Mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor.
5 drug suspect arestado sa bypass operation ng Marikina PNP. 204,000 pesos na halaga ng shabu na sabat. Walang takas ang 5 drug suspect na ito nang mahulog sa ikinasang drug bypass operation ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Barangka, Marikina City. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Alan, alias Sandra, alias Marcy, alias Nar, at alias Mike na pawang mga kabilang sa Unified Drug Watch List. Nasabat mula sa mga suspect ang mahigit kumulang 30 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 204,000 pesos. Matapos ang operasyon, diretso kulungan na ang mga suspect para sa kaulang proseso ng kanilang kaso. Naharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 102,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat, drug suspect kalaboso. Kulungan ang kinabagsakan ng 35 anyos na drug suspect na ito matapos mahulog sa pain ng mga tauhan ng EPD Drug Enforcement Unit sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Mahigit kumulang 15 grams ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa nasabing operasyon. Agad inaresto ang suspect na kinilalang si alias Junel nang mabentahan nito ang nagpanggap na buyer ng isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Sa kabuuan, tinatayang 102,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga mula kay Junel. Kasalukuyang hawak na ng EPD Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya para sa masusing eksaminasyon at nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165. At dumako naman tayo sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga matagumpay na programa at kalidad na serbisyo ng nagkakaisang kapulisan at komunidad. Ang Eastern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta, kasama ang mga support groups at stakeholders, ay ipinagdiwang ang ika-122 Police Service Anniversary at ang ika-49th Founding Anniversary ng EPD na ginanap sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Dumalo sa nasabing selebrasyon si Police Brigadier General Reynaldo M. Tamundong, Deputy Regional Director for Administration NCRPO, bilang panauhing pandangal. Ang seremonya ay sinimula ng isang maikling programa kung saan kabilang sa mga highlights ang pagbibida ng mga naging aktibidad at programa ng EPD sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang audio-visual presentation, gayon din ang pagbibigay parangal sa mga personal at police units. Pinarangalan din ang mga stakeholders at support groups bilang pagbibigay rekognasyon sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga programa ng PNP. At para naman sa mga paghahanda para sa darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023, isang medical response training ang isinagawa ng Eastern Police District para sa mga kapulisan nito. Ang nasabing aktibidad ay opisyal na sinimulan at pinasinayaan ni Police Lieutenant Colonel Josephine L. Nandu, team leader ng District Medical and Dental Unit ng EPD, katuwang ang Regional Medical and Dental Unit at Marikina City Police Station Health Unit. Ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Personnel, Moral, and Welfare na naglalayong mabigyang kaalaman ang mga kapulisan sa basic first aid at medical response na kanilang magagamit sa mabilisang pagresponde sa anumang emergency cases. Tinitiyak ng Eastern Police District na ang mga kapulisan nito ay handa at alerto upang mas maging epektibo ang pagbibigay seguridad sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 dito sa buong Metro East. Maaasahan na ang mga magagandang programa at mithiin ng PNP para sa kapakanan ng mamamayan ay patuloy na magpapaabot ng kalidad na serbisyo para sa mas maunlad na kinabukasan ng pamayanan at sa bayang pinaglilingkuran. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. We have 21 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City.
Congratulations ulit kay Attorney Eric Valero, no, on his confirmation as the Chief Legal ng LTFRB Central Office. And then kay Attorney Sherwin, kay Lieutenant Colonel Engcott. So this time, we're going to play the ABP ng Navotas City Police Station. Navotas City Police Station proudly present. Police Colonel Mario C. Cortez, officer in charge. Okay, inyo pong napanood ang audiovisual presentation ng Navotas Police Station. The action man is watching.
Sa lahat po ng nanonood from the Northern Police District, magandang tanghali sa inyong lahat. He is a family man, a man with virtue, perseverance, and hard work. He's a member of PNPA Class 1999, and he's now 24 years in police service. In his length of service, he was assigned to different offices nationwide, serving the nation with utmost pride and honor. He is an excellent example of the kind of leadership that we need today. The kind of leadership we need in the years to come as he goes up in the ladder of his career. He was able to handle pressure in his different assignments. With his impressive background, we will not be surprised that he received numerous commendations and medals. He is now presently appointed, just recently appointed, as the officer in charge of Navotas City Police Station. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa amin upang kayo po ay makadaupang palad dito po sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Kasama po natin at makakadaupang palad ang butihing Chief of Police ng Navotas City Police Station, Police Colonel Mario C. Cortez. Magandang tanghali sa inyo, Colonel Cortez. Siyempre, with me, I know you're very familiar with my co-anchor, your PIO, batiin mo si Sir Ma'am. Hello, Sir Cortez. Magandang tanghali po sa ating programa. Okay, pabatiin natin ang ating COP Navotas. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at ako'y lugod na nagagalak at nakita ko kayo dito sa ating programa at at the same time sa ating tagapakinig at tagapanood sa inyong programa sa hapong ito. Lingkod ng Bayan. And correction lang po, mag 28 years na po ako sa service since I was appointed as police officer 1 in 1995. Sir, COP 24 ang bigay nila sa akin. As officer ho yan, 24 years as police commissioned officer. So we stand to be corrected. Once again, 28 years in service ang COP ng Navotas City Police Station. Siyempre, on his expertise, para din po sa kabatiran nating mga kababayan, newly appointed po si COP in Navotas City Police Station just this August 25, 2023. So, siguro nabati na ni COP yung mga nais niyang batiin. Pero we will start from our updating, Pero huwag kang aalis din, COP. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Okay, medyo ipa-correct na natin. Ipa-move natin ng konti si COP kasi half body lang yung nakikita natin kay COP, So para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, nais po nating kumustahin mula po sa Chief of Police ng Navotas City Police Station ang kanyang area of responsibility. Gaano po ba ito kalawak? Gaano po ba karami yung mga barangay na napapaloob dito? And at the same time, yung ating pong police strength, do we have sufficient
thank, no, para po sa ating mga kababayan in Navotas. Again, magandang tanghali po. Sa ngalan po ng ating Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas at ang kanyang command group sa Northern Police District, ako po ay mag-uulat sa inyo ng aming nasasakupan dito sa Navotas City Police Station. Kasalukuyan, kami po ay binubuo ng 18 or 16 na police commissioned officers at 200 siyam na putpito na non-commissioned officers. And mayroon din po akong siyam na non-uniform personnel at sa nasasakupan naming 18 barangay. And ngayon po, we have a total of 4 substations dito sa Navotas City. Okay. Okay. Sinisiguro po namin ang na mapanatili ang seguridad at kapayapaan ng lungsod ng Navotas po, ma'am. Okay. I will also take this opportunity as COP, no, since we know that ilang araw na lamang ay magkakaroon po tayo ng eleksyon. Nais ko na ring isama at kumustahin, ano? Meron na po bang reported incident sa inyo on violation of gun ban? Yung ating COMELEC gun ban, meron po bang apprehensions in the area of Navotas? Sa ngayon po, wala kaming apprehension or violation ng gun ban, although may mga nahuli po kaming mga nagdadala ng mga matatalas or yung ating bladed weapon. Yun po yung kalimitang nakukumpiska at nahuhuli ng ating kapulisan sa checkpoint at sa pinaigting na sakleo na pinag-utos ng ating buting district director na yun po ay gabi-gabi nating implementa dito sa lungsod ng Navotas. Okay. Curious about the thing, COP, no? Alam po natin na yung gun ban falls on the guns alone, ano? Nais ko lang pong alamin bilang isang civilian, ano? Yung po bang batas natin on carrying deadly weapon, COP, continuous po ito, no? Continuous po yan. Ang kampanya na against checkpoint or yung ating deadly weapons. O kasi maraming hindi nakakaalam. Ang akala lang nila, pag sinabi mong gun ban, it's gun ban alone. Pero that is being declared during elections. Ano? Pero yung violation, yung carrying of deadly weapon, this is continuous. No po? Continuous po. At habang nakalatag po ang ating COMELEC checkpoint sa mga lansangan ng Navotas, lalong-lalo na yung naka-fix checkpoint, ay papatupad po natin ng kaukulang batas laban sa illegal na pagdadala at bibit-bit ng armas. Okay. Partner? Hello. Actually, pag sa checkpoint, hindi lang naman talaga masasabi nating gun ban lang talaga. Tama si Sir. Yung sa kanila nga, for the week, nakita ko po, yun sa report na sinad sa amin, they have, for this week, 5 po ang nahuli nila doon sa checkpoint na bladed weapons. Kaya makikita natin na hindi lang nakakonsentrate ang ating kapulisan sa checkpoint regarding po dun sa gun ban. Sir, dahil bago nga lang po kayo dito sa Navotas, maaari nyo po bang ibalita sa ating mga taga-subaybay yung mga latest significant accomplishment po nila? Sir. Bilang bagong hepe ng Navotas City Police Station, for almost 1 month, na-assign dito, kami po dito sa Navotas sa aking
pamumuno ay nakapagtala ng halos 11 drug personality na tayo po ay nag-launch ng operation, 7 anti-drug operation at nakakumpiska ng mahigit na 97.88 grams na shabu na nagkakalaga ng umabot sa 600,000 pesos po. Mahigit 665,000 pesos ang kumbaga yung standard drug price or value. Okay. At sa ating accomplishment ng topmost wanted person, tayo po ay during my term na pinuno ng Navotas City Police, tayo ay may nahuling 6 na most wanted person. At 11 dito yung iba pang wanted person. Yung 6 na most wanted po, yung may nasa listahan po na top wanted person. Congratulations. It's just in the span of 1 month, naka-6 na wanted na nasa kote, no? Ang Navotas under his office. Go ahead, sir. Go ahead. And higit pa dyan, yung ating accomplishment sa anti-illegal gambling operation na continuous po gabi-gabi na nakakahuli tayo ng mga lumalabag sa PD 1602 at nakakumpiska tayo ng mahigit sa 10,000 na salapi or pera mula sa Caracruz. Yun po yung malimit na sugal na nahuli natin. And may babalita ko rin ho na nagbabawal ho yung other gambling or illegal gambling dito sa Navotas City. Caracruz lang, partner, 10,000. Accumulative po yun. COP. Ang laki nun Caracruz lang, 10,000 COP. Opo, mama. Actually, sa accumulated, nila yung 40 persons ang nahuli po doon. Kaya, yun po yung price. Implemented din ba COP dyan sa inyo yung yung mga half naked City ordinances tapos po. drinking in public places, parang ganon? Implemented din po ba sa area ng Navotas? Opo, may kasama ho yan sa ordinansa dito na ating ini-implement yung drinking in public places, mga nakaubad, yung half naked, at iba pang ordinansa ng lungsod ng Navotas. Okay. Kami po ay nagagalak din na na-issuean na po kami ng ordinance violation receipt na siyang aming ginagamit para panikit sa mga lumalabag ng ordinansa. Okay. Tulong ng ating mayor po. Okay, paulit-ulit naman, COP, paulit-ulit naman natin kinukumusta, no? Yung kaugnay sa SONA ng ating Pangulo, no po? Yung kanyang panawagan, ang paglilinis ng hanay ng kapulisan sa involvement sa illegal na droga. Ano po ang inyong maitutugon dito? And at the same time, isasabay ko na rin po, kumusta rin po mismo, no? Paano natin napapangalagaan yung ating mga personnel, lalo na po yung kanilang moral and welfare. Go ahead, sir. Dito po sa Navotas City Police Station ay 100% po na kami ay sumusuporta sa kampanya ng ating sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tuloy-tuloy po ang aming internal cleansing dito. For information nga ho, last Monday ay nag-conduct kami ng drug test dito sa Friday yun, no? Friday. Nung Friday po
kami po ay isa sa mga nag-conduct ng drug test sa buong kapulisan ng Navotas City Police Station. Okay. And we are very happy to report na as of now, wala naman hong based dun sa report ng ating forensic unit dito sa Northern Police District ay wala pa hong nagpa-positive. Oo, ang sarap kasi Yun ang po sarap yung- sa pakiramdam kasi na malalaman mo, negatibo. Go ahead, sir. Go ahead po. And aside from yung internal cleansing, tayo po ay lubos na sumusuporta sa binibigay na pagdisiplina sa ating hanay dito sa Navotas. At asahan po ninyo bilang hepe ng Navotas City Police Station, ang lahat ng reklamo laban sa mga membro ng Navotas City Police Station ay aming aaksyonan. Kasama po yun sa aming ginagawang internal cleansing. Okay, may mga karagdagang pangkatanungan yung aking co-anchor. Go ahead, ma'am. Sir, kamusta naman po yung yung 5 focus agenda na program natin na pinapatupad dyan sa Navotas, sir? Well, Regarding Navotas City Police po ay sumusunod at 100% din pong sumusunod sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Naka-angkla or rin ang priority rin ay ang pagkaroon ng community engagement sa mga barangay. At ito nga lately yung ating barangay Tangos na na-feature dun sa isang video na tayo po ay naglatag ng mga programa at yung pag-implementa ng curfew dun sa lugar para magkaroon tayo ng katahimikan gabi-gabi sa area. At lalong-lalo na yung ating sakleyon na ginagawa or yung simultaneous anti-crime law enforcement operation na nakatutok dun sa lugar ng Barangay Tangos dito sa Navotas City. Okay, with the accomplishment nung sa drugs natin, I suppose meron dito about ang value is almost 284,784. But then nais natin in connection with this, nais natin kumustahin kung paano ang implementasyong ginagawa ni COP ng Navotas, yung programa ng ating DILG, itong ating BIDA. Sir? Yung BIDA program po. Tama po kayo, yung ang BIDA program ng ating SILG ay isang napaka-epektibong programa laban sa illegal na droga. At kami ay patuloy na umihikayat sa ating mga kabataan at the same time yung mga membro ng komunidad, yung ating mga taga barangay na patuloy nating iwaksi ang legal na droga. Gawa ng ito ay walang may dudulot na mabuti at ito ay isang salot na matatawag. And lately nga kanina lang kami ay pumasok sa isang memorandum of understanding. Yun yung tatanong ko, sa barangay po ba? Opo, kasama na yung ating force multiplier dito sa barangay. Ng masa, 2 na yung aming karoon ng MOA signing. Kanina naman yung anti-narcotics group na RIAG at pinakumunahan ng isang engineer Panganiban. Colonel, ito po ba yung Badak? O iba pa ito?
Yung Parinugyan barangay. po ito sa mga nagmo-monitor ng mga galaw ng mga illegal Okay. activities na nagbibigay impormasyon din po sa amin dito sa Nabotas na tumutulong na ipahuli at i-report ang mga illegal na droga dito sa lugar ng Nabotas po. At hindi ho kaya ng Nabotas City Police kung kami lang ho. Kailangan namin ng suporta ng non-government organization ng magbibigay ng report at impormasyon sa aming kampanya laban sa illegal na droga. Oo, maganda talaga yung may partner ang ating ang community. Go ahead. Sir, aside dyan sa mga nasabi nyo, ano po yung masasabi nating continuing best practices ng Navotas City Police Station na maaari nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, sir? Go ahead, sir. Go ahead. For now, sir, ma'am, mayroon po kaming libreng sakay based dun sa aming mga mobile car na libreng masakyan ng mga estudyante o yung mga nangangailangan kapag sa panahon ng tag-ulan tulad ng baha or nakaka-responde po kami sa mga lugar nila. And at the same time, yung sa kasalukuyang direktiba nga ng ating District Director, General Gapas, yung ating Sakleo, na gabi-gabi po ay dinideploy natin. Yun po ay isa sa mga best practices natin kung saan gusto nating palakasin ang pag-implementa ng batas or yung law enforcement. Gayon din po yung pagbisita ng mga pastors and life coaches dito sa aming istasyon wherein nagkakaroon po ng aktibidades para sa weekly squad or interactive meeting, yung swim na tinatawag po. Doon po makikita na ang ating kapulisan ay lumalapit at gumagawa rin ng kabutihan aside from winawaksiyo nila yung katiwalian at maling pamamaraan na dapat ay hindi po nila ginagawa. Okay. Kami po ay tungkol sa mga swim activities na ginagawa po natin. Ngayon po, last week, kami po ay nag-conduct din ng coastal cleanup sa tulong din or sa katuwang ang ating Senro. At yun po ay aming tutuloy. Gawa ng kami po ay malapit po sa Pangpang or sa coastal area ng Kalakang, Maynila. Wherein COP dyan yata yung Navotas Peaceport, am I right? Yes po, yes. Ayun, nandoon kila COP yung Navotas po yung Peaceport ng Tsaka may coastal bay po. Okay, una sa lahat congratulations po. Impressed ako doon. In the span of a month, the new COP of Navotas was able to mahuli 6 na wanted person. With that very short yung period in a month, 6 yung nahuli na. Updated na po yung report natin kasi kagabi may mga huli pa po tayong pumasok at doon po na-submit namin yung report namin regarding sa illegal drugs na mahigit 300,000 yung value na nakuha. Kaya ang total namin ngayon is 665,000. May nahuli po tayong 56 grams kagabi. Kaya yun po yung isang napasalamatan. Congratulations the accomplishment. Pangunguna ni Captain Sanchez, ang ating bagong hepe ng DU. Okay. Naalala ko po kasi merong isang mataas na opisyal akong nakadaupang palad dito pa rin po sa lingkod ng bayan. Isa po sa nabanggit niya noon katulad nito ang hulihin ang mga violator ng batas na at large. 'Di ba?
Kasi it causes, nakakabawas tayo ng kriminalidad. And that is the reason why I'm impressed, no, in a span of a month, you were able to apprehend or nahuli ninyo ang 6 na wanted. Naalala ko kasi, isang mataas ding katungkulan na opisyal natin ang muling nagbalik sa isip ko. Isa sa kanyang kampanya ay ang maigting na paghuli sa mga wanted. No? Okay, with that, congratulations. Go ahead po. At isa pa po si OP, yung implemented na curfew hours. Ito po ay isa ring seguridad ng ating mga kababayan. Having the curfew hours in your area of responsibility or wherever areas, ang laki-laking tulong nito sa peace and order, yung curfew, yung implementation of curfew hours. Go ahead, COP. Naalala ko lang kasi yung isang general na nagsabi sa akin ng isa sa programa ng kapulisan ay hulihin ang mga at-large na mga wanted. Go ahead, sir. Opo, ma'am, ang Navotas City Police Station ay patuloy na manghuhuli ng most wanted at yung mga mayroon pong warrant of arrest. At kasama po yan sa ating mandato bilang hepe ng Navotas City Police Station. At paigtingin po natin ang ating pag-implement ng curfew dito sa mga lugar na kung saan may grupo ng mga kabataan ng nagrarayot or yung mas gusto nilang maggrupo-grupo sa gangster na tinatawag. And yun po ang isang tinututukan natin sa tulong na rin ng Northern Police District leadership na siyang nagbigay ng puwersa dito sa atin sa Navotas City Police. Okay, partner. Na kulang din po kami ng puwersa kaya kailangan namin ng tulong na dagdag puwersa from the District Mobile Force. And at the same time, yung pong participation ng komunidad ay napakalaking tulong. Di po ba, COP? Tama po kayo. Ang buting mayor ng Navotas City or yung ating executive na siyang namumuno rito ay 100% pong sumusuporta rin sa atin at papasalamat po ako sa pinapabot nilang suporta and yung komunikasyon na binibigay at impormasyon ng mga membro ng barangay dito sa Navotas at lalong-lalo yung ating text JRT or yung ating information text through cellphone na mamaya hihingin natin kay COP yung mga access points through communication. Meanwhile, may nais pang idagdag yung aking partner. Go ahead. Sir, regarding po ulit sa ating 5 focus agenda, ano po yung mga programa nyo ukol dito, sir? Well, yung unti-unti kong pag-iikot sa mga barangay, gawa ng mayroon pong kampanya ang ating regional director sa pangunguna ni General Nartates, wherein we are required to get the numbers of all barangay captains within our area. Ayun po yung isang kampanya na aming ini-implementa rito at ginagawa dito sa Navotas. And as of now, may 5 barangay na rin po akong napuntahan, and in the next succeeding days and weeks ay makukumpleto ko na yung barangay na naikutan ko rito, considering na may mga kailangan tayong implement na sakleo at yung ating curfew in each barangay. Kailangan talaga nila ng tulong ng kapulisan din with regards to yung gabi-gabi na patrolya kasama ng kanilang peacekeeping teams. At isa po yun sa pinalulugod kong i-report na
sumusuporta po ang mga barangay sa ating kapulisan dito sa pagpapanatili ng katahimikan dito sa Navotas City. Oo, napakalaking bagay kasi talaga yung Support ng oo, community. community, Opo. lalo higit kasi nga ang sinasabi natin, ang ating barangay, ang bukod tangi na nakakakilala ng mga tao sa kanilang area of responsibility, and they will really be of big help with our authorities. Maidagdag ko sa aking kinukumusta natin si COP, no? Sabi nga natin paulit-ulit, si COP po has just assumed, no, ang kanyang post last. So he's only about a month. Pero this time nais nating kumustahin, halimbawa, ano, kahit naman kung saan nanggaling si COP, continuous itong kinukumusta natin. In your area of responsibility, COP, have you ever encountered yung pong mga reklamo naman towards violation na mga nakukumit na crimes using social media? Well, kasama po yan sa aming nire-respondian at sinasagot din with regards to the social media dahil yan po yung lumalabas na pinaka-medium ngayon na komunikasyon. At ang Facebook page po ng Navotas City Police Station ay open po sa mga may mga tanungan or isusumbong or idudulog na reklamo sa atin with regards to peace and order po para patuloy nating mapagsilbihan ang mamamayan ng Navotas. Okay. Kasama rin po dyan yung mga tumataas na presyo ng bigas kapag we will take this opportunity, kindly mention, andi dito po yung hotline numbers ninyo, no? Kindly plug it and mention it over the radio. Go ahead, please. Po, ang Navotas City Emergency Hotline numbers ay ang sumusunod po. Pwede po kayong tumawag sa 828-11111 or 51 ho to, 828 at 51. And yung Navotas City Police Station, yung Tactical Operation Center na may cellphone number 0945-339-1292. At sa smart naman po, 0998-598-7866. At ang social media naman po namin sa Navotas City Police Station ay inyong makikita sa aming Facebook account. Navotas City Police Station lang po. Okay, we have several numbers pa dito. COP, go ahead. And isama ko na rin po yung numero ng aming mga substation. Go ahead, sir. Go ahead. Substation 1, ang numero po nila ay 0995-216-1522. And yung substation 2 naman po ng Navotas City Police ay 0905-717-8750. Sa substation number 3 naman, 0920-832-3710. At ang substation number 4 po ay 0968-613-7500. So yan po yung mga numbers na dapat tawagan kung kayo po ay nasasakupan namin dito sa substation 1, 2, 3, and 4. 4 na substation. Okay, how about the Facebook? Ano po ang Facebook account ng Navotas City Police Station? Ang Facebook account po namin ay nagngangalang Navotas City Police Station lang po. Hanapin nyo po yan. At makikita nyo po yung napakalaking logo namin na nasa likuran po ngayon. Oo nga, napakalaki nga. Anyway, COP, muli po tayo magbabalik. Wag po muna kayong aalis dyan pagkaraan po ng ating station ID.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Siyempre, with the author, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, NPD. At kasama pa rin natin ang buting Chief of Police ng Navotas City Police Station sa katauhan po ni Police Colonel Mario C. Cortez. With my co-anchor, Police Lieutenant Colonel Connie Salas. Ang programang ito yung sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Okay, balikan na natin si COP, no? Okay, kanina merong pang sinasabi si COP but I need to have my break, no? Idudugtong ko na rin para tuloy-tuloy para mamaya hihingan naman natin ng kanyang mensahe ang butihing Chief of Police ng Navotas Police Station. But meanwhile, nais natin kumustahin kay COP, no? Yung ginagawa po nating pangangalaga naman sa ating mga tauhan, ano? Our men in uniform. Of course, napakasarap po kasing ng pakiramdam na halimbawa kayo bilang tumatayong ama ng inyong mga tauhan ay nakakaramdam sila ng malasakit, no? Yung nagki-care kayo sa kanila and in exchange of that, ibinibigay naman nila yung kanilang tapat na serbisyo sa tungkulin. Kumusta naman po COP since you just arrived, no? You are on your 1 month. And syempre nga, no, sa bilis ng aksyon ni COP, I suppose, no, nagiging inspirasyon siya sa mga tauhan niya doon. Go ahead, sir. Well, nung dumating ako rito ay medyo may naramdaman ko rin yung masabi kong kalungkutan dito sa Navotas gawa ng mga nakaraang pangyayari na hindi naman natin kagustuhan at inaasahan din. And nung kausap ko nga sila during or my talk to men at saka yung aking take post ay inilad ko sa kanila na isa yon sa mga nagsubok dapat buksang pag-iisip ng ating kapulisan na tanggapin ang katotohanan na tayo ay public servant at kailangan nating tuloy-tuloy na ipakita ang ating abilidad para sugpuin ng krimen at yung capability natin. Despite na may mga katulad ng mga pangyayaring ganon, tayo po ay patuloy na susuporta sa ating Chief PNP sa kanyang programa sa 5 Focus Agenda, wherein isa sa mga priority ay yung personnel, moral, and welfare na dapat tutukan ng pansin gawa ng ang kapulisan ho natin ay well compensated naman at ang lahat ng mga equipment na kailangan ay naibibigay ng ating liderato sa PNP headquarters. At doon malaking pasasalamat ng Navotas City Police na kami po ay nabibigyang pansin sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. At asahan po ninyo na ang hepe ng Navotas City Police Station ay kanilang malalapitan kung sila man ay nangangailangan din ng counseling or anumang suliranin na pwede naming pag-usapan privately. Kaya so far ho, maganda ang moral ng kapulisan ng Navotas City.
Siyempre 'no, sabi nga, ang lagi nating wag nating iaalis 'no palagi yung takot natin sa Diyos at yung pananalangin palagi. We will always be guided 'no. So this time we have about, 15 minutes na lang, almost 10 minutes na lang and, siyempre, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon upang kayo ay makadaupang palad. This time we will be asking for the parting message ng Chief of Police ng Navotas City Police Station, sir. Please go ahead. Sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Navotas, ang mga tinatawag nating Naboteño. Kayo po ay makakaasa na ipatutupad natin ng batas, pantay-pantay at walang pinipiling estado ng buhay, at sisiguraduhin po natin na may kaukulang kaparusahan ang lahat ng lalabag sa batas. Ang mga kapulisan ng Navotas ay gagawin ng may puso ang kanilang sinumpang tungkulin at walang karapatang pantao po ang lalabagin. Kami po ay makikipagtulungan para mapanatili natin ang kapayapaan, may kasamang pagmamahalan, pagmamalasakit sa ating kapwa. Hinihingi ko rin po ang inyong kooperasyon upang higit nating masugpo ang mga illegal na droga at aktibidades dito sa bayan ng Navotas. At po laging alalahanin ng kapulisan ay hindi ninyo kaaway, bagkus kami po ay inyong kakampi. Muli po, maraming pong salamat. Ako po ang inyong bagong hepe ng Navotas City Police, Police Colonel Mario Cortez, at your service, Angat Navotas, para sa mapayapa at maunlad na pamayanan. Salamat po. Hey, maraming salamat. Yan po ang Chief of Police ng Navotas City Police Station, Police Colonel Mario Cortez. Thank you, sir. Okay, we have 9 minutes after 1 o'clock, no? Maraming salamat ano. Bigla kasing pumasok sa isip ko nung sinabi ni Sir, they were able to capture no yung 6 ba yan? 6 na most wanted in a span of almost a month. Kasi totoo naman yun yung magkakabukuhan kasi ng edad pag sinabi ko na namang hindi ko maalala kung sino yung nagsabi sa akin. Pero totoo naman, kabawasan yun kasi. Kabawasan sa possible pa na makagawa ng krimen. Oo. So, this time, partner, okay, ngayon, meron ka pang ilang segundo. Babawi tayo ngayon. Ang ating PIO, may nais pa siyang batiin. Go ahead. Siyempre, binabati ko po ang aking buting ina na malugod na sumusubaybay sa ating programa, ang aking asawa. Ganun din yung mga kamag-anak ko sa Castillas, Sorsogon. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Diyos Maria, yung nabanggi. Kaya po, Bicolana ka pala tabi. opo. Andun po sila nag-post nga po batiin daw sila. Marahin na hapon tabi. Makuapo tabi ako ni Opo. Governor Pribaldo. Opo. Sabi ko nga kay General Gapas, parang a sort of kasi Bicolano siya. Opo. Pero marahin na Castilla Sorsogon. Castilla Sorsogon. Opo. Oo. Kilala naman nila si lolo ko, no? Si Governor Fribaldo. Opo. Makuapo tabi ako ni Opo. Governor Fribaldo. Andun lahat ng mga kamag-anak ko. Okay, maganda tanghali dyan sa Kabikulan. Meron ka pa. Wala na sa susunod na. Si Patrolman Grafil. Grapil daw. Oo, may pababati ka pa. Batiin natin happy birthday, no? Yung asawa ni ni Patrolman. Patrolman Abduhan. Apo. Sa lahat po ng bumubuo sa office ni DDDO, Northern Police District, maganda tanghali. Kay Ma'am Kat Kapili, no? Sa napakagandang asawa ng DDDO natin, NPD. Magandang tanghali Ay, po. pala, babatiin ko pala. Role model si Ma'am. Isang ina, mabuting asawa, at may puso sa pagsiservisyo publiko. Parang yan kumbaga parang dahil si DDO ay may pusong mapagmalasakit, it goes, no?
kung ano din yung ano ng Partner niya. asawa. Opo. Oo. Meron si ma'am, no? Soroptomist Alabang. So we have 10 minutes after 1 o'clock. Bakit ba? Kasi yung format nung ano, may paalam na agad eh. Pwede pa sana nating pagtagalin si COP na botas eh, no? Kaso, habang hinihingi natin kay COP yung update when it comes to yung pangangalaga niya sa mga kapulisan, feeling ko pumupunta na siya dun sa ano parting words. message. Opo. Okay, baka meron pa kayong nais ano, and congratulations, no? Last time you had a meeting with the NPD Press Corps, bigyan mo ng Opo. balita. Basta sabi ko naman kay PIO, pag umabot na naman kami doon sa ano, kahit anong ginagawa niya, puputulin ko siya. Opo. Go ahead. Binabati ko rin yung aking mga friends from the media na umattend po ay dumalo nung meeting with our district director para pong fellowship para po maging close ang ating Northern Police District sa ating mga friends from the media. At saka binabati ko pala yung mister ko, nakalimutan ko na next week birthday naman niya, pares kaming September. At doon sa mga kasamahan niya sa Vail Court sa MTC sa Valenzuela City. Yun po, tita. Yun yung... Oo. Ano nga pala, no? Na-monitor natin kanina, yung naganap na sunog sa Malabon Opo. and sa Valenzuela. Opo. Ingat po tayo, kahit po kasi kukuli-kulimlim, kapag po pumasok si Haring Araw, talaga po namang masakit-sakit sa balat at masakit-sakit sa Opo. ulo. Tsaka No? ang sunog, wala naman pong pinipiling panahon. Oo. Nasa pag-iingat po kasi yun dapat ng ating mga kababayan. So once again, paulit-ulit po kami nagpapasalamat sa patuloy pong tumataguyod sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan with our strong leader, with the man behind the Lingkod ng Bayan, Police Colonel Benliner Cabili, who's now with the District Director Office. Siya po ang Deputy District Director ng Northern Police District for Operations. Ano? Oo, very strong. Siyempre nga, paulit-ulit sinasabi ko sa lahat po ng mga taong nakakasama natin, lalo na po sa pagpa-public service, continue to be a blessing, ano? Kasi sa mga tao pong at lost, no? Isang napakalaking bagay po, yung merong kang nadadaingan at merong nakikinig sa iyo. Sa nangyayari naman po sa kagawaran ng ating kapulisan, atin naman po din naman dinadama, no? Ng ating mga otoridad ay patuloy na ginagawa ang lahat upang maakap ang komunidad. Okay, this time, paalam ka na. Apo, in behalf of our District Director of Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas, nagpapasalamat po kami sa mga patuloy na sumusubaybay at makakaasa po ang mamamayan ng Kamanaba. Ang Northern Police District ay inyong lingkod bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay, talagang aabutin mo yung ano, ha? Apo. Okay, anyway, maraming salamat sa ating technical side. Thank you very much, engineer. Gayun din po, thank you very much sa aking pilot, Police Corporal Robin Barameda, at sa ating DDDO NPD at kay DD, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Once again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada